Okay, mayong buntag kanatong tanan. Ato ta sa ato ang Sunday School mga kaigsunan. Ato sa tuwing padaptin kadali ato ang topic sa Malabing Domingo, no? Mas maayo tong naagyod ang mga kaigsunan pod. Atong topic karon is, can Christians be demonized, no? Masudlan pa ba og demonyo o yawa ang Kristohanon? Mao na ato ang topic karon nga kabuntagon, no? Can Christian be demonized, no? So, ang Kristohanon, maposes or masudlan pa ba siya o daotang espiritu? Colossians chapter 2 verse number 15. Mao na to ang gitawag og teksto. Colossians 2:15. Tong basahon mga kaigsunan. Colossians chapter 2 verse number 15. Ingon diri, og sa nakailog sa mga pamunuan og mga gahom, siya mihimo kanila nga usa ka pasundayag diha sa dayag, nga nagamadaogon ibabaw kanila diha niini. So si Kristo mga kaigsunan, iyahan ang gidaog, iyahan ang gilumpag, iyahan ang giguba, both Satan and the demons. Their power is limited since Calvary, mga kaigsunan. With the rise of the karong magong panahon na daghan kayong mga sitawagan ni butho ni gawas nga mga charismatic movements mga kaigsunan. There has been a rise in popularity of the view that Christians can be bodily possessed by evil spirits, no? Daghang mga nagtudlo ana nga ang mga Kristiyano pwede pang mayawaan. Now, Colossians chapter 2 verse number 15, and having spoiled principalities and powers, he made a show up or show off them openly, triumphing over them in it. Gilumpag, giguba na yun ni Kristo. Now, kung magisgot ka og Satan, si Satan mga kaigsunan, hinumduman nato nga gikan ni siya sa pagka-angel. Usa ni siya ka angel of God. Anghel sa Dios si Satan. Atong i-detalye ha. Asa may eraser dre? Asa usahan ni Rape? Ha? Di na ni mukuan, di man mo mati ni siya nga eraser. Di kay eres. Okay. Atong sugdan sa uno ha kay nagisgot maguta og demon possess. Now, ang Dios naghimo og mga anghel, specifically si Lucifer. Si Lucifer, usa sa anghel sa Dios nga gihimo niya. No? Unya, ang iyang trabaho mga kaigsunan, naa siya sa material creation niining kalibutan. Ezekiel, arita sa Ezekiel. Ezekiel chapter 28 ba na? Ako sayop.
chapter 28, verse number 13 to 17. Si Lucifer man ang trabaho, Ezekiel chapter 28, verse number 13 to 17. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, ang matag bililhong bato mao ang imong tabon. Ang sardonica topasyo, paliw kog basa badirapi sa imong kanbi. Imuhang version sa Bible. So, okay. Verse 13 of 17. Ikaw dito sa Eden, ang tanaman sa Dios, kanang mga mahal nga bato, maoy imong tabon. Ang sadyo o topasyo, o ang diamante, ang berilo, ang onyx, o ang jaspe. Ne? Jaspe. Jaspe ang zapiro. Ug ang esmeralda, ug ang karbungklo, ug ang bulawan, ang binuhatan sa imong tambol ug sa imong mga flauta. Diya kanimo sa adlaw sa pagpumol kanimo sila naandam na ikaw mo ang dilihog nga kirubin nga nagatabon o nagapahamutang kanimo sa pagkaagi nga ikaw diya sa balaan nga bukid sa Dios. Ikaw nagsaka kanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Verse 15, ikaw higpit sa imong mga kagawian gikan sa adlaw sa pag-umot kanimo. Hangtod nga ang dili pagkamatarong king kaplagan diya kanimo. Diya pinagi sa kadaghan sa imong patigayon sila nagatugod sa imong taliwala sa pagpanlupit kung ikaw nakasala. Usa sa likwa ko ikaw imong na magasipalahan mapasipalahan gikan sa bukid sa Dios. O gilaglag ko ikaw o nagatabon nga kirubin. Ikaw sa tiniwala sa mga tao sa mga bato nga kalayo. Diyan na sarap eh. So, sa laktoy nga pagka-istorya, si Lucifer usa ka anghel. Pero atong inumduman nga dunay pipila ka mga klase o gitawag og kinds of angels, no? Ranks and respective duties. Dunay gitawag og angels. Dunay gitawag og cherubim. Dunay gitawag og seraphim. Tanaw to spelling. Seraphim. Archangel. So dunay upat ka mga klase nga mga anghel or usa ra sila ka anghel pero doon na sila gitawag og ranks or respective duties, no? Angels gikan sa Grigong pinulungan nga angelos. Ang iyahang meaning is messenger or to deliver a message. Mo na ang mga anghel. Cherubim or cherub. Cherubim, plural. Ang cherub mo na ang singular. Ang iyahang trabaho is to guard or to cover. Human nakasala si Adan og si Eva, katong tree of life sa Garden of Eden, gipabantayan sa gipabantayan sa Dios sa mga kerubim. Okay? Psalms chapter 80 verse number 1. So, ang trabaho sa mga kerubim, mao ang mubantay or mucover, no? So, usa ni siya sa trabaho ni Lucifer. Siya mao'y nagbantay, siya mao'y nagdumala ni ining kalibutan na sa unang panahon. Okay? So, Lucifer was cherub sa wala pa mahulog nga nahimo siyang Satan. Ang Lucifer, mga kaigsunan, ang meaning nga na is son of the morning. No? Anak sa kabuntagon. Nindot kayo.
ang Dios gyud naghatag og pangalan niya. Pero kay mo lagi ni ang problema ni Lucifer pag-abot sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14 nahimo siyang mo ni ang hinungdan, no? Kining gitawag og 5 I will of Lucifer. Ug maoy hinungdan nga nahimo siyang Satan. Luke chapter 10 verse number 18. Mo na hinungdan. So kung wala lang siya mangandoy niining upat ka mga gipangandoy, aliman niya nga gipangandoy, di siya mahimong Satanas. Magpabili sa Lucifer. So, karon pagkayag ni Lucifer mga kaigsunan, sumala sa Isaiah 14 verse number 12 to 14, ingon ni Kristo Luke 10:18, nakita ko si Satanas. Dili na Lucifer ang gingon di ano. Mao bang verse? Luke 10 verse number 18. Og siya mingon ngadto kanila, akong nakita si Satanas sama sa kilat nga nahulog gikan sa langit. So wala na mo ingon si Kristo nga nakita nako si Lucifer. Apan miingon siya, nakita ko si Satanas. So si Lucifer, siya mao'y nagpili siyang kaugalingon nga mahimong Satanas. Okay? Karon, kini si Lucifer nga nahimong Satan, doon na ni siya'y nakuha nga tulo ka bahin. Ha? Asa ni nalimot ko na sa Book of Revelation makaigsunan. Tulo ka bahin sa langit, iyahang nakuha. Sa, dahil ko lang ng, dila na ko ikuha na, kuwanta madugay. So, ang tulo ka bahin sa langit nga mga anghel, ni kuyog ni Lucifer. So, si Satan, o katong mga anghel nga mikuyog niya, iyahang nahimong mga demon forces. No? Mo na mga demonyo, apil na po na si Satan, demonyo na po na siya, pero siya mo ay father of lies. Siya ang father sa kadautan, mga kaigsunan. So karon, ang uban nga mga anghel, gihagbong diri sa kalibutan, o gitagana sa umaabot nga kapanahonan sa linaw nga kalayo. Samtang, ang uban nga mga anghel, tuwa na karon sa impyerno. Now karon mga kaigsunan. Balik ta. So, ang demonyo ha, ang yawa, tinuod na. So karon, ang yawa, nakaroon sa kalibutan. Daghang mga tao nga gibutaan sa yawa. Tanawa ang kuan mga kaigsunan ang pamaagis kaaway. Daghan na kay nagwali karon nga wala na gyud matudlo ang insakto. Okay? So can Christians be demonized? Number 1, no? Demons are real. Mo na akong gingon ganina. Demons are real. Tinuod yun ang mga bad spirit, no? When scriptures speak of demon activity, it is not to be taken as allegory, myth, or folklore. No? Dili lang na haka-haka, dili lang na gitawag og sitawag gani kining allegory, murabag gisanglitanan lang, myth or folklore. The Gospel of Matthew contains many instances of demonism. No?
Kung basahin mo ang Book of Mateo, grabe kayo ang kaaway magigsunan. Nagpakita dito. And then number 2, demons cannot possess Christians. Ako naman gidiscuss kanina ang introduction about demons. So, tinuod yun sila. And then number 2, demons cannot possess Christians. Dili na siya makaposes sa Kristohanon ang mga demonyo o ang yawa. No? Kabantay mo na nangutanan ako, Pastor, nganong dili lagi ka mo ipatawag sa mga naay mga demon possess. Tungod kay ang tinuod nga luwas di na maposes. Number 1, demons cannot possess Christians. Number 1, tungod kay ang Kristohanon is delivered. Letter A. No? Delivered. The believer has been delivered from the authority, control, and domain of darkness. He has been translated or transported into King Jesus' kingdom and rule, Colossians 1:13. In Colossians chapter 1 verse number 13, tumbasahon na. Colossians 1:13, kinsa mipalingkawas kanato gikan sa gahom sa kangitngit og milalin kanato ngadto sa gingarian sa iyang minahal nga anak. Okay? Who hath delivered us from the power of darkness. Gipalingkawas na data ni Ana. So walay Kristohanon nga tinuod, no? Ang tinuod nga luwas, ang tinuod nga Kristohanon, ang tinuod nga tao nga giharian na ni Kristo, dili na gyud na ma-demon possess. Oh, dili na kay Colossians 1:13, no? Klaro kayo ang gisulti diha nga gipalingkawas na nita gikan sa gahom sa kangitngit. And number 2, cleanse. Or letter B, nahinluan na mga kaigsunan. Limpyo, no? The doctrines of redemption, justification, sanctification assures us that we cannot be demon possessed. 1 Corinthians chapter 6 verse number 11. Dili na di ay ma-demon possess ang Christian tungod kay nahinluan na. 1:11, kay kini gigapahayag na nga ri kanato may tungod kaninyo. Akong mga igsoon, pinaagi kanila nga mga iya sa panimalay ni Chloe nga adunay mga mo ba gibasa? Chapter 6 di ay chapter 1 ako nabasa 6 verse 11. Og ingon ni Ana kaniadto ang pipila kaninyo apan kamo nahugasan na, apan kamo nabalaan na, apan kamo gipamatarong na diha sa ngalan ni Ginoong Hesus og pinaagi sa espiritu sa atong Dios. No? And such were some of you, but ye are washed, but ye are sanctified, but ye are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. No? Nalimpyuhan. Excuse me. So the doctrines of redemption, justification, sanctification assures us that we cannot be demon possessed. Kana bitaw doktrina bitaw sa gitawag og tulo man na redemption, no? Kanang redemption,
And then sanctification. O justification. Redemption, gitubos na. Sanctification, gibalaan mga kaigsunan. Justification, gimatarong. So, ang Biblia nagpadayag, nagpamatuod, nga ang tinuod nga mga nakaangkon o kaluwasan, di na gyud maposes sa yawa. Di na gyud ma-demon possess. No? Demons cannot possess Christians. Number 1, delivered. Number 2, cleansed. And number 3, sealed. Silyado na mga kaigsunan. No? Sealed. The Holy Spirit has sealed the Christian. Ephesians 1:13. Episo 1, versikulo 13. A seal marks us being the property of the Lord. He or the Holy Spirit also secures us. When a flask is sealed, nothing can get it or can get in or out. Sa to pa, dili na ma-demon possess ang Kristohanon tungod kay silyado na siya sa balaang espiritu. No? We are dominated by the Holy Spirit. Gipanag-iya na ta sa Dios. So, ang anak sa Dios, nahimo na kang anak sa Ginoo, ay kuig na, mabawi pa di ka sa yawa. Mas gamanan pa di ang yawa. No? In John chapter 10, verse number 27 to 29, wala na'y makaagaw gikan sa kamot nako, kamot sa amahan. No? Wala na'y makaagaw, nga naman. Silyado na gani. Oh. So once nga nahimo natang anak sa Ginoo, silyado na day ka sa balaang espiritu. Di na gyud ka mabawi pas kamot sa kaaway. Unya, we are temple of God. Letter D. Nahimo na kang templo sa Dios, the Holy Ghost dwells within. John 14:17, 1 Corinthians chapter 6 verse number 19. The question is not, can God abide in the same place as demons? Which of course is certainly not. No, 2 Corinthians chapter 6. So ang yawa mga kaigsunan, dili na yun mahimo nga mupuyo siya sa tao nga nahimo ng templo sa balaang espiritu, templo, nahimo ng templo sa Dios. Gipanagiyan na ta. Oh. So, di na yun pwede. Unya, number 5 or letter E, secured. Letter C, mga kaigsunan, secured. No one can pluck us out from the hands of God and Christ. Muna akong ingon ganina. Sa John 10:27 to 29, we are secured eternally. No? Ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato eternal. Yan ade eternal nga mawala. No? Hebrews chapter, ako sa klaro, nagmao ba yun Hebrews chapter 5, ba na? Hebrews chapter 5, verse number 9. And being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. No? Hebrews 5 verse number 9. Gitagaan tag eternal salvation. Ang kaluwasan nga gihatag sa Dios kanato is eternal. So we are eternally secured.
No? Di na mo nang di na gyud ma-demon possess ang Kristiyano. Protected. God's children are protected by God's power. Tiaw mo na. Letter, ano letter C ba ni? D, E, F, no? Di naman ta kabaluan ni alphabetical. Letter F, protected. No? God's children are protected by God's power. 1 John 4:4. 1 John chapter 4, verse number 4. Itong basahon ha? Ngiga sa anak sa Ginoo, no? Kita nahimo ng anak sa Ginoo. Wa nagi makaagaw, no? Pertindaghanang pertindaghanang naglangkob, no? Sa ato pagkristohanon. Ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is He that is in you than he that is in the world. Ato sabto na, pag-ingon diha kamo iya sa Dios gagmay nga mga anak, og nakabunto kanila tungod kay mas dako pa siya, kanang siya diha mao na si Kristo, mas dako pa siya nga anaa kaninyo, that is Jesus Christ. Okay? Tungod kay mas dako pa siya nga anaa kaninyo, kay kaniya nga naa sa kalibutan mao na ang yawa. No, kay kaniya nga naa sa kalibutan, so nag-refer na siya ni Satan or sa mga demons. So mas dako ang atong Dios kaysa kaaway. Mas gamhanan ang atong Dios kaysa atong kaaway. So we are protected by God's power. Number seven or G, untouchable. Okay? Untouchable, mga kaigsonan. The devil and the demons cannot touch our souls. No? 1 John 5:18. First John chapter 5 verse number 18. Kita na sayod nga si bisan kinsa nga gianak sa Dios wala nagapakasala. Apan siya nga gipanganak sa Dios nagbantay sa iyang kaugalingon ug kanang daotan dili hilabot kaniya. So and the wicked one touch him not. No? Sa ato pa, di na gyud ta matandog sa kaway. Oh, ang atong kalag, ang atong espiritu dili siya makatandog nini. Oh. So dili na ma-possess, pero pwedeng ma-obsess or matintal magamit ang atong lawas. Ang yawa mangitag paagi nga kining atong lawas kay na kinatong lawas namang gud diha ang carnality. No? Ang atong lawas, atong unodnon nga bahin na diha, no? Naman diri sa atong lawas ang pagkatawhanon, pagkaunodnon. So mo ni siya pangitaan og paagi sa yawa nga matintal ka. Kay di naman siya makatandog sa imuhang kalag o espiritu nga maoy gihatagan sa gitawag og kaluwasan. No? So kining atong lawas naman ni siya kaluwasan, inigbalik na sa Ginoo, tagaan tag incorruptible body. Oh. So mao na mga kaigsonan nga di na gyud ma-possess ang tinuod nga luwas. Kaya namay nagpaluwas-luwas. Namay nagpaka-Christian. Pero walay Kristo nga naghari siyang kasing-kasing. So, mo na magigsunan nga pasalamatan nato ang Ginoo
nga naghatag siya nato og eternal security against sa mga demons, mga kaigsunan. Nay pangutana? Sinay pangutana? Wala ra? Kaya kung isip pa ito, Ah, edad pa po, pare kong iris dyan. 17 pa ito edad na po, 69. Ah, Lain nga na nung idin yung nangga, estudyante sa John Baptist Bible College. mm, Ako tumatunga na ba ito kay uban yung mga pasto, uban yung mga Christian, yung mga libo na. May sila unsaved na siya. The reason nga di po, yung influence pa, not to carry but influence, still influenced by the devil. mm, Yung isa mo di pastor, nagtuwa po sila nga Christian na siya. Ako tumatunga lang din ko. I did not make any comment. Para na po kayo ko na Mm. Kaya ko. mm, Diba? First year po seminary akong panahon. Tukul na ako. Ay, ada na meron kita, may person, may project, may project. mm. Asa ba tinuuda to? Katong pastor ng ingon nga dilik na anak ng Diyos, kung katong uban nga, anak na sa Diyos, but he is only influence ba? Influence. Influence sa yawa. Mm. Asa ba tinuuda na? Unsay nakita nimo nga reaksyon niya? Kung Unsa murag ga kurog-kurog na? kurog siya, Usap-usap tingog? usap ba tingog ko? Niya na ako ng babae, hindi ko ako siya. Usap batanon pa siya? Mga pila edad niya to gayon na? Mga 50 plus, wakong tao ko. Litaw. Hindi ko nang gao, Mm. sa Iloilo. Ulitaw pa siya tong time. Litaw. So ang ato ang ikatubaga na dili magutanan nga nagpakitag ingon ana na demon possess na may uban nga tungod kay depression, na anxiety. Kinumdum ko itong naitabo nga youth camps karkar. Kung wala kay background sa ingana nga mga pangitabo, kayong gamuro wag na demon possess ni. Kay kurog-kurog man. Pero dili di ay tanan nga mga nagkurog-kurog, mga ingon ana is na demon possess. Ang uban katong si tawag today na anxiety no. Gitawag to siya ang ingos doktor ato kay hyperventilation. Oh. Kada di ay nakay makita nga gitabang mura og matakdan ka ba? Maguol ka, nakay anxiety, pwede siya mo trigger. O usapod sa akong nakita, kato Sister Jose, anak ni asawa ni Brother Rael, usap ang tingog niya. Bawal din, isuga yun niya ganoon. Pag abot ako, buwak yung mata. Puting isuga yun, siga kaya mata. Puting ampon ako. Niya, kung sis, kaila ka na ako, wako kailan ni mo, panang isuga niya. Moto nga, nangutan ko siya nga naka, unsam na yung lifestyle ni Dayan siya. Sayo kay maligo, niya magpa-electric pan dayon yung magligo, niya dugay mukaon, mangapi og sayo, niya dugay kay mukaon, tag alas 10, alas 11 na mo mamahaw. So, ang nahitabo ato, napo day siya sakit nga gallstone. Kini ding nay sakit nga gallstone or basta na kay internal nga sakit, ang kagaw pwede din mo salimuang sa utok sa tao. So moto nga gitabang kung gina nga nakoy kuhaon. Tuo sila makuha ko paranormal. Akong gikuha Sister Banji, gipahilot nako, naulian. Gikabuhi pagayo. Kato wala din siya pato. Unsa may naulian ra siya to? Ang po ito kay Tagalilo man ko niya. Dili man kami sa pika sa ACA man kami kung nag-medical Christian mission. Daghan ito ba mga years nga tinuig ito nga sige dito siya kataki. Siya gyud. Siya gyapon perme? O kana si Ibil yung nangga nga gwapong tao. So ba sinani sa sakit gyud? Wala po kay pero may sakit mo. Basta ang mga tao naging sa attitude din na kung na siya magmula itingog. Kung yung di siya nga na ipabayin doon niya. Udulog niya, guwapa pong babae, engkanto. Nanay sa psychological problem. Muatake man siya niya. Dili magkikausar din na itapoy nga na. So na gini siya problema sa
Kana bang mag-hallucination na siya ba? Siguro, pwede po mo ni gamiton sa kaaway nga to siyang kinabuhi. Tungod sa sakit niya? Dagan siya, kaya mo lagi ipatyon siya. Tawa. Naman siya sakit nga bipolar disorder. Sa utok na siya nga dili na ma-overcome. Okay, so dalay ko ng Dios, no? Sa mga pulong yung gitudo nato. Ibalik na to sa itong MC. Alam sa ito, ikaduhang panimbaho.